Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, naisipan kong gawin itong topic na to, bagamat ang marami ang ini-expect nila, attorney, yung tungkol sa mga impeachment ni Sara, kay Marcoleta, kaya lang hindi pwedeng yun lang ang pag-usapan natin, yung impeachment ni Sara. Kailangan din natin pag-usapan itong tungkol sa kampanya kontra sa katiwalian. Parang napapansin kasi natin, napapansin nyo rin ba? Parang mayroong pagrenda, mayroong pagpreno, mga kabunyog. Nakakalungkot pa, mayroong mga statements na tapos na ang trabaho ng ICI. Tapos wala na tayong nakikitang kinakasuhan, pinapaaresto, nakukulong. Ay, hindi pwedeng ganito lang yan, Hindi pwede. Kailangan ituloy ang nasimulan na kampanya laban sa katiwalian. Sang-ayon ba kayo sa ating sinasabing ito? Actually, mga kabunyog, ang tanong ng maraming attorney, tapos na ba talaga yung kampanya kontra katiwalian? Kasi kung titingnan nyo, yung ICI nag-anunsyo na, hanggang na lang sila March 31. Okay, kung hindi na ibabalik yung ICI, pero dapat ituloy yung di ba may panukalang batas si Congresswoman Leila de Lima, yung Independent Commission for Infrastructure, pero permanent na yun, saka created na by law. Ito kasing ICI created lang ng presidente, executive order lang. Mas magiging matibay kung created by law. Okay, kung magsasarado na ang ICI, pero hindi pwedeng doon na lang natapos ang kampanya kontra korupsyon. Kaya medyo hindi maganda yung mayroon kasi tayong naririnig na tapos na ang naging trabaho ng ICI. Hindi pa. Hindi pa. Kung titingnan natin ngayon, sino bang mga nakasuhan? Ang alam ko, 3 pa lang yung nakakasuhan dyan na dyan sa kampanya kontra korupsyon, 3 pa lang. Ang una, yung korupsyon doon sa Bulacan. Yan. Kaya lang, ang nakakasuhan pa lang dyan sa Bulacan, yung ghost projects dyan sa Bulacan, ang nakakasuhan pa lang sila Bong Revilla at saka yung mga officials ng Bulacan. Pero ang ikalawa na nakasuhan yung doon sa Oriental Mindoro. Yung regional director ng Oriental ng Region 4B, Mimarupa, nakakulong na ngayon. Saka yung mga officials ng DPWH ng 4B. Pero tapos yung mga akusado rin doon dahil sa mga ghost projects doon sa Oriental Mindoro, Sunwest yun sila Saldico, saka yung mga officials ng Sunwest, hindi pa rin nakukulong yon. Bagamat may kaso na sila, hindi pa rin naaaresto. Ang ikatlong kaso, yung dun sa Occidental Mindoro, ay sa Davao Occidental. Yung naman yon? Yung construction company ni Diskaya. Kaya nga nakakulong si Diskaya. Kasama niyang nakakulong yung mga officials ng DPWH sa Davao Region. Nakakulong ngayon dun sa Lapu-Lapu. Kaya yan pa lang yung alam nating kukulong. Nakakasuhan. Yung na-involved sa Bulacan, pero yun pa nga lang mga projects ni Bong Revilla yon. Pangalawa, yung doon sa Sunwest, doon sa Oriental Mindoro. Pangatlo, yung kay Diskaya doon sa Davao Occidental. Wala pang iba. O ibig sabihin, dahil nakasuhan na yung mga yun, tipos na? Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito, mga kabunyog, mga kababayan. Ibig sabihin, ang nagkaroon lang ng korupsyon sa flood control, Davao Occidental, Oriental Mindoro at saka Bulacan, ay dito sa amin sa Bicol, ang dami rin Inaasahan namin noon, iimbestigahan din itong mga nandito Di ba? Bakit sasabihin tapos na? Hindi. Saka,
Ang korupsyon din, hindi din lang sa flood control. Infrastructure. Kahit yung mga kontrata sa tulay, sa mga kalsada, sa mga school buildings, lahat yan, infrastructure ang korupsyon. Totoo, nauna na yung sa flood control. Pero hindi lang naman flood control ang may problema sa korupsyon. Pati yung mga kalsada, yung mga tulay, yung mga school buildings, iba pang mga infrastructure projects, grabe rin ang korupsyon dyan. Dapat imbestigahan din yan. Kaya dapat yung nasimulan ni PBBM na sinabi niyang mahiya naman kayo, hindi pwedeng tapos na yan. Hindi pwedeng tapos na yan. Sinong nagsabing tapos na yan? Ha? Kung yung ICI hindi na ibabalik, ay di yung yung permanente na, yung pinopropose na batas ni Congresswoman Laila de Lima na magkaroon ng independent commission for yung yung tungkol sa infrastructure, pero permanent na at saka may subpoena powers. May investigatory powers. Kumbaga medyo mas makapangyarihan, saka may funding. Kaya at saka yung mga ilalagay talaga ng mga ilalagay talaga yung mga talagang kilala sa paglaban sa korupsyon. Yun dapat. Kaya ituloy na yun. Kaya yung sinasabi na tapos na, parang kung tapos na ang kampanya na yan, mga kabunyog, frustrated ang taong bayan dyan. Frustrated ang taong bayan dyan. Hindi pwede. Wag nilang sabihin tapos na yan. Kung tapos na ang ICI, okay. Wag nang i-revive yung ICI, pero dapat may another na body or ahensya yung tinutulak ni Congresswoman Laila de Lima, saka sa Senado ang nag-i-sponsor ng batas na yun si Senador Kiko Pangilinan. Parang nawala na yun nawala na yun. Hindi pwedeng mawala yun. Ang taong bayan ay hindi papayag na dyan lang nagtatapos yan. Wag sabihin ng gobyerno na pus na, nagawa na yung trabaho. Hindi pa. Di ba? Mayroon tayong narinig na mga statements na pus na ang trabaho ng ICI. Hindi yun. Ngayon kasi parang ang nangyayari, nandyan na lahat ang bola sa ombudsman. Hindi rin. Iba ang role ng ombudsman. At saka, yun na nga, hindi kakayanin ng ombudsman na siya lang. Dapat talaga mayroong ding ahensya na nag-iimbestiga. Dapat ang iniimbestigahan, hindi lang Bulacan, hindi lang Oriental Mindoro, hindi lang Davao Occidental. Sa buong probinsya, lahat ng Pilipinas, may korupsyon sa flood control. Tambak yan. Pangalawa, hindi pa nga naiimbestigahan ang mga kongresista. May naiimbestigahan na bang kongresista? Wala pa. Wala pa. Kaya nakakalungkot na parang ang attitude ngayon, pus na. Ito? Hindi pwede ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pwedeng ang attitude sa ganito ay parang pus na. Maghintay na lang tayo na magkaso ang ombudsman. Hindi. Marami pa rin iimbestigahan at hindi lang naman flood control ang dapat imbestigahan. Lahat ng korupsyon sa infrastructure dapat maimbestigahan. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, ano ba ang dapat na mangyari? Ang dapat na mangyari, kasi ngayon may impeachment kay Sara Duterte. Ituloy ang impeachment kay Sara. Iba naman yan eh. Pagpapanagot naman yan kay Sara sa katiwalian niya. Pero yung katiwalian ng mga kongresista, mga senador, iba pang officials ng gobyerno, dapat magpatuloy yan. Hindi pwedeng dahil may impeachment kay Sara, matitigil na yung tungkol sa korupsyon yung paglaban sa korupsyon sa flood control, infrastructure. Tsaka dapat sino bang nakakulong? Isa pa lang na politiko ang nakakulong. Si Bong Revilla. Hindi pa nga hindi pa incumbent na senador 'yon. Dapat tuloy, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.